Magandang araw Marinduque. Ayan, live buhat po dito sa bayan po ng Gasan. Narito po tayo situational report upang ating pong iulat ang kasalukuyang sitwasyon ng ating pong ilang bahagi ng ating lalawigan. Ano po, particular dito sa bayan po ng Gasan kung saan ay tinatayang malapit o nadadaanan ng pong bagyong Tisoy. So pakita po natin yung situation ng ating pong panahon. Nandito po ako ngayon sa barangay Mangiliol sa may Ligtangin Bridge. So as of now, live, ayan, may pabugso-bugso pong hangin at malakas na hangin po, pabugso-bugso. Pero yung po ang ating pong ulan ay hindi po kalakasan, babugso-bugso din po. So we are going to the town proper of barangay o town of Gasan sa mga coastal barangay upang ating ma-monitor yung sitwasyon ng ating pong lugar ng ating lalawigan. Ngayon pong nagbabanta na dumaan malapit sa atin itong bagyong si Dante. So sa pagtaya ay maaaring mga alauna ngayong hapon o alas 2 ay dumaan. Ito po yung sitwasyon natin ngayon. Medyo malakas-lakas yung bugso po ng ulan na may kasama pong hangin ang ating po nararanasan po ngayon. Ako pa rin po ang inyo pong kabayan, Adrian Rosales, live buhat po dito sa bayan po ng Gasan. At ating pong iulat yung sitwasyon ng ating pong lalawigan at ng ating panahon, particular sa bayan po ng Gasan. Ngayon pong tayo po ay nakakaramdam ng epekto po ng bagyong si Dante. Yan. At tuloy-tuloy po yung ating pong monitoring. Kanina po ay nagulat po mula sa bayan po ng Gasan ng ating pong Provincial Information Officer. At yan po ay sa katauhan po ng ating pong kasama na si Sir Romeo Mataak Jr. At may mga profile video na rin po tayo, mga file video. Buhat naman po sa area po ng Torrijos kung saan ay sila po yung unang nakakaranas ng hagupit nito pong tropical depression o bagyong si Dante. Ayan. Maylin Rayo Florido Rocha, ayan, thank you. Ingat po ang ating mga kababayan. Pwede po kayong mag-comment ano po ba ang sitwasyon sa inyo po mga lugar na kinalagyan sa mga oras na ito. So may mga iba pa rin tayo mga kababayan na mangilan-ngilan na nag-biyahe po ngayon. Medyo malabo yung ating salamin. Ayan. Nagkataon naman na yung ating aircon dito sa ating mobile unit ay hindi po gumagana. Yan ang medyo mahirap pag yung aircon ay hindi gumagana. Nagmo-moist yung atin pong tawag dito, windshield. Ayan, hello po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga kababayan po natin na nasa iba't ibang lugar. Ayan, pakita natin, may mga ilan na po mga palapa ng niyog na nagalaglagan, ilang mga sanga na nagalaglagan po ngayon. So ayan, yung sitwasyon, medyo malakas na po yung ulan, pabugso-bugso po at may kasama pong pabugso-bugso ding hangin. So sa pagtaya ng iba't ibang mga weather bureau, expected na mga ngayong hapon mga pasado at launa, kung hindi pa magbabago yung bilis at track na tinatahak nitong si Dante, ay ito po ay mararamdaman natin sa lalawigan, particular dito sa area po ng Gasan, Lunawita, Torrijos. Yan. Oras po natin 51 minutes after 12 o'clock in the afternoon. Live pa rin po dito sa Marinduque News Network. Ako pa rin po ang inyo pong kabayan, Adrian Rosales. Ayan, at ayan na. Wala pong ilaw sa ating probinsya ngayon. Wala po tayong supply ng kuryente siguro dahil nga po medyo ang nararamdaman po yung lakas po ng hangin, ano. So
mabugso-bugso po, kahit hindi po kalakasan ng ulan. Hari nawa, ipagdasal po natin na hindi na po ito mas lumakas pa. At kanina po do sa ating monitoring, may mga area po diyan sa bahagi ng Romblon na talagang ano kaya tayo makakababa. Parang wala akong dalang kapote dito sa pagmamadali ko po. Ayan, mamaya po ay ayan, pwedeng dito lang muna tayo siguro sa loob ng ating bihikulo. Yan, sa buong Marinduque ba walang kuryente? O sige, malalaman natin yan. Paki-comment po kung sa mga lugar po ninyo ay wala ring kuryente. Lakas ng ulan, sabi ni Imling sa Ecocho. Madilim ang paligid. Safe, ingat po dyan sa Marinduque, sabi ni Tita Heidi Buenavilla. Andiyan naman sa Quezon City. At sige, ikot po tayo. Bukas. Natin. Yan, sa mga kabayan po natin nagtatanong, kayo na sa latest update ay nasa signal number 2 po tayo. Lalawigan ng Marinduque. Dahil nga po sa bagyong si Dante. Ricky Hermoso, Angie, keep safe everyone. Ayan. So ipagdasal po natin na hindi na lumakas pa itong pag-ulan at hangin. Para po mas safe po tayo ngayon. Ayan, dito na po tayo sa Barangay D. Sa may public market, Ayan. At mga ilan-ilan pa rin po na mga kabayan po natin na mga tricycle, siguro ay ngayon po walang pasok po ang mga ahensya ng pamahalaan, maliban lamang po sa mga ahensya na may kinalaman sa ganitong sitwasyon, sa risk reduction, sa disaster, ayan, katulad ng PNP na andyan po ang DSWD, DRRMO, ayan, ay naandyan po at nakaantabay, ang kaya ng Bureau of Fire, sa search and rescue. Yan yung mga nakaantabay, sila yung I think ang DILG ganun din, naka-monitor po sa sitwasyon. Ito na po tayo sa Barangay Poblasyon. Ayan, Barangay Puno. Nalakas na po yung ulan. Ayan. At may kasama na rin pong malakas na hangin. Ayan, sobra na po. So, please comment po sa inyong mga lugar na kinararagyan. Ano po ba ang sitwasyon? Malinaw po ba ang aking audio? Sana naman yung ating signal ng komunikasyon, ng internet ay maging maayos, para makatagulat din po tayo ng maayos sa sitwasyon ngayon dito sa ating lalawigan. Yan. Dito na po tayo sa municipal, yan po yung munisipyo ng bayan po ng Gasan. Diretso po tayo ngayon doon dito sa Pantalan, sa may park. Ating pong sisilipin yung ating dagat. Kanina doon po sa file video na naipadala po na isa nating correspondent diyan sa area ng Torrijos ay ang lalaki ng alon, talagang namumuti, dito naman ito, malapit na po tayo. Silipin natin yung sitwasyon. At kayo po ay live na nanonood sa Marinduque News Network at ako po ang inyo pong makakasama po ngayon at magiging tagapagbalita, Adrian Rosales. Ayan, ito po, kita po ninyo, hindi pa naman po ganon kalaki ang alon natin, Ayan. Pero madilim na madilim ang ating kapaligiran. Ayan, hindi po naman ganon kalaki yung alon. So, pabugso-bugso, madilim na po, kita po niyo yung sobrang dilim ng ating dagat. And siguro, iikutin natin yung mga coastal barangay dito po sa ating lalo. Gina Oliveros Suezo, keep safe kabayan, taga Ulong Beach, Bugpog, ingat po kayo dyan kapamilya.
Rosemary Cabugon, watching from Batangas, ingat po dyan sa Marinduque. Patricia Magparangalan Rejano, ingat po lahat ng mga kabayan. Edna Belzara is also watching. Sino ba ito? Yan. Hi to Sir Fortune. Sino nga ito? Labnao Hilvano Jr. na naandyan sa California. Ayan, sa iyong family. Sa Sevilla family. Vela Pambid Angeles, brown out kayo din sa Malusak. Although tumigil sandali ang ulan. Ayan. Sige po, paki-comment po para updated din yung ating mga kabayan sa mga lugar na inyo pong kinalagyan. Watching po para Manila, malakas din po ulan dito. So, ayan. So, ikot po tayo. Ayan yung sitwasyon. Nakita pa naman ninyo. Ayan, pakita ko po. Ayan. Dito po tayo sa Gasan Seaview Park. Ikot po tayo. Siguro familiar po kayo dito, doon sa mga kabayan natin na medyo matagal-tagal hindi nakaka-uwi. Ayan, ito po yung CB Park. Actually, matatanaw po nyo yung, kung kita po nyo yung kulay green. Ayan, yung parang green na yan. Yan po yung convention center ng Gasan ayun, yung may part po na wala pa rin bubong dahil po yan sa nakaraang bagyo. Last year, yung tatlong sunod-sunod na bagyo. So, ayan, ito po yung mga damage noong nakaraang mga bagyo. So, ito naman tayo. Kakaharap naman po tayo sa panibagong bagyo. Arman Imbing, ingat po kayo dyan kabayan. Rosemary Ramirez, keep safe kayo kabayan. Malakas ang ulan, hangin din sa Singapore Port. Singapore Port, saan yun? Oo. Okay. At ikot po tayo. Tingnan natin din yung iba mga sitwasyon ng ating mga kakalsadahan at ng ating mga pantalan dito sa ating pong lalawigan. Ayan, may mga mangilan-ngilan po mga sanga na nagbagsakan dahil nga po sa hangin. Pero hindi po katulad, ipagdasal natin kabayan, sa mga kabayan po natin, ipagdasal po natin, walang imposible sa dasal na arinawa ay hindi na po lumakas pa itong bagyong ito na talagang doon sa track na kanyang tinatahak talagang malapit manggigilid po dito sa ating lalawigan. So, diyan sa bayan ng Santa Cruz, kumusta po kayo diyan? Sa bayan po ng Mugpog, kanina nakapag-report na po ang ating pong kasama at Provincial Information Officer sa Romeo Mataak doon sa sitwasyon naman sa bahagi po ng Buwak. So, hindi pa naman po tumataas. Kanina doon sa Lintangan River, ay hindi pa naman po tumataas yung tubig. At actually parang ngayon pa lamang mga bandang alas 10 nagsimula po yung ganitong pagbuhos po ng ulan dito po sa ating pong lalawigan. And yung hangin actually kanina mga 7 to 8 mainit na po yung sikat ng araw at wala pa pong pag-ulan. Bandang mga 10 ayan nagsimula na mga 10 11 hanggang ngayon dito na, nararamdaman na po natin. So kanina po may mga update yung ating mga kasama, mga kapatid sa Hanabuhay at Serbisyo dyan sa bahagi po ng Romblon at may mga area po dyan sa Blas na binabaha, mataas na po ang baha. So dito naman po, medyo yun lang din ang tinitingnan po natin sapagkat ngayon po ay high tide, high tide po ngayon. And we pray na sana ay hindi na lumakas pa yung ulan at tumaas yung tubig o bumaha sapagkat yun medyo isa po sa delikado pagka nagkaroon po ng pagbaha. So sa ating mga kababayan, ayan medyo ang ating ayan, sabi ni Jima Bautista, tayo po ay baka mami sarado na yung ating mga gasolinahan. Medyo magdagdag muna tayo ng ating ayan, sino pa? Ilazar Monroyo. Keep safe po kayong lahat kabayan. Dito po sa barangay Bunganay, ang lakas po ng ulan, pabugso-bugso din ang hangin at wala pong kuryente. Sino pa?
Watching from Lipa City. KFC po sa aking nanay at Ate Lana, Agimit, Santa Cruz.